Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Tayo po, mga kapatid, ay magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 31 sa atin pong mga himnaryo. Les siyang iniligtas sa Diyos, ito'y kay Kristo Jesus, may tanglaw ng Diyos, ang umiibig sa Diyos, sumunod, lahat ay nililimot, papasa ng krus. Tayo ay sumunod sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Kung ikaw ay bagabag, ilagak, iingatan ka niya sa iyong lakad. Huwag kang mag-alinlangan kay Jesus, siya ang magliligtas sa bayan ng Diyos. Tayo ay sumunod sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Ating patuloy na sambahin, purihin, luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 132 ang atin pong susunod na aawitin. 132. Ang buhay ko kaloob ng Diyos na banal, ang tunay na tanging minamahal. Lahat ng bagay sa sanglibutan, buhay walang makapagay. Sa puso ko'y may pangakong tanging banal, ang buhay ko'y sa Diyos ating ilalaan.
satwat habis kamatayan, ang buhay ko'y kanyang tunay. Ako'y walang sa kanya'y maibabayad, liban sa pangalan niya'y aking itanyan. Awitan siya sa lahat ng oras, asambahin buong wagas, kung tunay ngang marami ang lumalayo sa Diyos, walang nagnanais na maghandog. Kaming mga anak mong nabukod, maging aliw ng iyong loob. Ang buhay ko'y kaya lamang may halaga kung tutuwad ng utos ni Kristong Ama. Ang buhay ko'y hiram ko sa Kanya, tanging siya rin ang kukuha. Patuloy nating purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Huling awit, mga kapatid, numero 33 sa atin pong mga himnaryo. Kung ang buhay mo't ay nasa ragaban, huwag kang lupaybay lagi sa pagtawag kay Kristo. Jesus mo isang dalang lahat, siya ang papawi sa lahat mong hirap. Huwag man lupaybay ang iyong puso, sapagkat nasa Kaniya ang pangako. Huwag man lupaybay ang iyong puso, ang hirap mo
maluwaybay ang iyong puso sapagkat nasa kaniyang pangako. Huwag maluwaybay ang iyong puso, ang hirap mo'y papawin. Huwag maluwaybay. Buhay mo ay nalulubog sa dula. Huwag kang malulungkot, huwag kang mabalisa. Kay Kristo Jesus lamang tayo umasa. Siya lang sa ating magliligtas sa dusa. Huwag nang lupay-pay ang iyong puso sapagkat nasa kaniya ang pangako. Huwag man luway-pay ang iyong puso, ang hirap mo'y papawin. Huwag man luway-pay. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadyang kapita-pitagan, nag-iisa kang buhay na Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ama na ikaw ang buhay na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayang Israel. Pinaglingkuran ka rin po't pinagtapatan ng aming mga magulang hanggang kani-kanilang kamatayan. Sa malinis mo pong pangalang Kristo Jesus, masisilip mo po muli kami, una na nga po dito sa iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, at sa bawat sangbahayan ng aming mga kapatiran, higit na nga ng aming mga bagong mga lalakit mga babaeng araw-araw, idinaragdag mo po sa bilang ng iyong mga tagapakinig sa iyong banal na iglesia. Ama, bagaman nag-iisa kami, dadalawa o tatatlo sa bilang, hindi namin ikinahihiya ang pangalan mong Kristo Jesus. Ama, sa aming paninikluhod, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati ang iyong banal, ang malinis mong pangalan na Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, kung kami po ay nagkulang at nangagkasala, na hanggang ngayon hindi pa namin naaabot ang iyong banal na kaluwalhatian, huwag mo po sanang gawing dahilan upang hindi mo busugin, painumin, at pakainin muli ang aming mga kaluluwa. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Ipinagpapasalamat po naming lahat. Hanggang ngayon binubuhay mo pa kami, ang aming mga kabyak, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Lalo na nga po ang aming mga kaibigan at ang lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan. Salamat po at wala kang binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Salamat po, pinakakain mo pa kami, dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling ang aming pangangatawan. Higit sa lahat, salamat po, lalo mong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay, dinaragdagan,
ang aming pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Aman Diyos, maraming salamat po na sa aming mga mag-aanak, lalo na nga po sa aming dalawang mag-asawa ni kapatid na Rosita, patuloy mo pang binubuhay ang aming mga anak, sina Emmanuel, sina Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel. Gayon din po ang lahat ng aming mga manugang, Aman Diyos, tulad po ni Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Maluh. Maging ang lahat ng aming mga apo, si JC, si BJ, JR at John Matthew, si Paul Noren at Sarah, si Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Gayon din po Ama naming Diyos si Richard, at ipinagpapasalamat din namin na maging ang aming mga kapatiran sa laman na katulad po ni Ekspektasyon, ni Prospero, Felicidad, Dolor, Eliezer at Neftali, ni Fe at ni Lolita, ang kanilang mga sariling sangbahayan, mga kabiyak at sariling mga mahal sa buhay. Salamat po, hindi mo rin sila pinababayaan, at sa umaga at sa gabi pong ito, idinadalangin naming nawa ay patuloy mo ring pakaingatan at dagdagan ang lahat ng mga lalaki at mga babae na patuloy mo pong idinaragdag sa bilang ng iyong mga tagapakinig, na sana po maging ang loob at labas ng kanilang mga tahanan, mga sasakyan at mga mumunting ari-arian, mga halamanan at mga hayupan, kung papaanong pinagpapalat iniingatan mo sa amin sa dakong ito ang lahat ng mga bagay. Amang banal, gayon din ang walang saway iparanas mo rin po sana sa kanilang lahat, sa bawat sandaling nagdaraan sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Ama, ipinagpapasalamat din namin ni kapatid na Rosita na maging ang marami sa aming mga mahal sa buhay na nangingibang bansa't nangingibang bayan, ang marami po sa kanila naroon pa sa aming bayang Pilipinas. Ipinagpapasalamat naming hindi mo rin sila pinababayaan, katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David, ni Daniel at Shannon, Analira, ni Vea, ni Jacob, lalong-lalo na nga po ni Lolita, ni Susan, ni Lenlen, ni Jingjing, ni Fe at Ador Aquino, ni Pido at Victoria Malangkes, ni Rosemary at ni Flor. Ama, maraming salamat sa iyo. Idinadalangin naming naway patuloy mo po silang gagabayan at iingatan, malayo sila sa amin, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong dakilat makapangyarihang kamay, at sa aming mga pananampalataya na tanging ikaw lang ang makapagliligtas sa aming lahat. Kami pong lahat ay tutulungan mo pong makapanatili na naglilingkod sa iyo hanggang ikalawang pagparito mo po, kung baga maaari, sa ibabaw nitong sanglibutan. Panginoon naming Jesus, sa Huwebes po ng gabing ito, pakapagpalain mo sanang muli ang iyong hamak na lingkod. Linisin mo po ang kanyang puso, banalin mo po ang kanyang kalooban, tulungan mo pong makapagsalita na may kaliwanagan, bigyan mo nawa ng espiritu at kapangyarihan ang kanyang tinig, at kung dumating sa amin at sa lahat ng mga kinauukulan na nangakikinig at naghahanap ng katotohanan, magbunga po sa aming lahat ng mga kaliwanagan, matanggap naming ikaw nga ang nag-iisa at buhay na Diyos. Walang iba kung hindi ang aming Panginoong Hesukristo, na ikaw lamang ang tangi naming tagapamagitan upang kaming lahat ay makabalik na muli sa Diyos na may-ari sa amin at sa lahat ng mga bagay. Panginoong Hesus, kami dumadalangin. Kami sumasamong habang kami nakikinig. Hihipuin mo po kaming lahat. Pagagalingin mo po ang aming mga karamdaman. Palalakasin mo po ang aming pangangatawan. Lalo na nga po ang marami ng tulad na ng iyong anak na patuloy nang tumatanda sa araw-araw, tulad din po ni kapatid na Rosita, ni Prospero, ni Glenda, ni Concepcion, ni Floro, ni Robert at ni Mercedita, ni Olivia at ni Mirna, ni Rogelio at ni Ekspektasyon, at ng marami pa naming mga kaibigan at kapatirang patuloy na pong nagsisitanda. Dumadalangin at nakikiusap kami sa iyo, Panginoon, na naway pautangin mo panawa kami ng maraming araw, maraming taon,
Hindi upang gugulin sa kalikuan at kalayawan, kung hindi upang makita mong ginugugol namin sa paglilingkod sa iyo ng aming buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, ng aming buong buhay. Ang lahat ng ito, Ama, isinasamo, ipinapakiusap namin sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakai-kailanman. Amen. At ngayon po ay atin na pong italaga, ihanda ang ating mga kaluluwa, ang ating mga pakikinig, lalo na nga po ang ating mga Biblia o mga banal na kasulatan. Tawagin na rin natin ang ating mga minamahal sa buhay at magpapasimula na po tayo ng ating pagsamba na walang iba kung hindi ang pakikinig ng banal na aralin na inihanda ng ating Panginoong Hesukristo sa langit sa paniwalaan po ninyo at hindi, upang ito po ang siyang magamit natin na sandata sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa banal na Huwebes po ng gabing ito, ngayon po ay Febrero 12, 2015. Pangalawang buwan na po ito sa taon na 2015. Buksan na po natin ang ating mga Biblia sa unang aklat po na isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo sa kanyang kapitulo 2 at versikulo 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang tao si Kristo Jesus. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Para ito po ay matiyak natin na wala pong pagkakamali sa Tagalog, ito po ay atin din namang binasa sa pinagmulan na King James Version. Ang wika po dito sa 1 Timothy chapter 2 and the verses 5. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Sa makatwid, kung ano po yung Tagalog, yun din po ang pinanggalingan. Napakaliwanag po. Iisa, ika ang Diyos. Mga kapatid, dito po unawain natin ang sinasabi ng Biblia o ng Diyos, iisa lang ang Diyos. Hindi po maaaring magkaroon ng ikalawa, ikatatlo. Iisa ang Diyos. Ngayon, kung iisa ang Diyos, ano naman ang ipinakikilala ng ating paksa o ng banal na kasulatan tungkol po sa atin na mga tao? And there is one mediator, at mayroong isang tagapamagitan between God, sa iisang Diyos, and men, sa ating mga tao. Mga kapatid, kung nanamnamin natin sa talatang ito, sa ating paksa, unang Timoteo 2:5, tayo po pala ay wala sa Diyos. Tayong mga tao, wala po tayo sa iisang Diyos. Bakit po? Sapagkat kung tayo ay kasama na ng Diyos, hindi na po natin kailangan ang tagapamagitan. Pag sinasabi pong tagapamagitan, yan po ang middle. Yan ang tinatawag na nasa gitna. Kaya upang ito po ay ating maliwanagan, ituloy po natin sa ating paksa din naman. For there is one God, merong iisang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa Diyos at mga tao. Sino po? The man, Christ Jesus. Ang tao na si Kristo Jesus. Ang unang tanong natin, bakit ba ito ay niloob ng Diyos upang ating maging paksa sa Huwebes po ng gabing ito? Bakit ito? Sa dinami-dami ng mga talata sa Biblia,
Ito pa ang isinaayos ng Panginoong Hesus sa langit para ituro sa atin. Na tila baga tayo talagang malayo, wala tayo sa Diyos, wala tayo sa Kanya. Na kung tutuusin, tayong mga tao, wala pala tayo sa Diyos na may-ari ng lahat ng mga bagay at wala tayo, saan? Sa buhay na walang hanggan. At yan po naman totoo. Totoo po baga yan? Para lubos nating maliwanagan, bakit nga po baga itinuturo sa atin ng Diyos ang paksang ito? Buksan natin ang unang Pedro, Kapitulo 5 at versikulo 8. Kayo ay maging mapagpigil, kayo ay maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo, na gaya ng leon na umuungal, gumagala, humahanap ng kanyang masisila. Ano po ang napakinggan natin? Bakit po ito itinuturo sa atin sa Huwebes ng gabing ito? Sapagkat meron pong Diablo. Gumagala, humahanap ng kanyang masisila. Ang ibig bang sabihin, kapatid na Cirilo, tayo nasila na ng Diablo? Wala pong binabanggit na gayon ang ating paksa na tayo ba nasila na ng Diablo. Pero tandaan ninyo, bakit kailangan pa natin ang isang tagapamagitan? Kung tayo nasa Diyos na, hindi na natin katatakutan si Satanas. Nasa Diyos na tayo Pero dito, pinaaalalahanan tayo ni Apostol Pedro, unang Pedro 5:8, mangagpigil kayo, mangagpuyat kayo. Ang Diablo, gumagala, humahanap ng kanyang masisila. Kaya nga, sino baga naman itong Diablo na tinutukoy ng ating paksa na gumagala sa tinatawag na sa buong sanglibutan upang humanap ng kanyang masisila o malalaklak, makakain, mapapatay niya, mga kapatid. At dito, ang pinag-uusapan natin espiritual. Katulad po ng sinasabi sa 6:12 ng Efeso, ang ating pakikipagbaka hindi sa laman at sa buto o sa dugo. Ang pakikipagbaka natin, ang ating kaaway, ang namiminuno ng lahat ng kadiliman sa sanglibutan, laban sa mga espiritu ng kaitaasan o laban sa Panginoon Diyos. Mga kapatid, ang kaaway natin, sa katotohanan, ito nga pong Diablo, itong Satanas na humahanap ng masisila, ito nga po ang namiminuno ng lahat ng kadiliman. Humahanap ng masisila para mapatay niya ang mga kaluluwa, mga kapatid ng mga tao. Ngayon, ayon sa Panginoong Hesukristo mismo, paano niya ipinakikilala ang mga kalaban natin sa espiritu na mga namiminuno ng kadiliman sa sanglibutan, na ito pala ang Diablo? Buksan natin ang Mateo 24:4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw nino man. Ayan. Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw nino man. Bakit nga po? 24:5. Dito tinutukoy na yung mga tao. Kanina sinabi sa atin, mag-ingat tayo, magpuyat, sapagkat ang Diablo, alam naman natin ang Diablo, si Satanas, espiritu yan. At alam natin, sa 6:12 ng Efeso, yan ang namiminuno ng lahat ng kadiliman sa sanglibutan at yan ang ating kalaban. Datapwat sinabi ng Panginoon, mangag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw ninuman. Sa makatwid, merong mga tao na tulad sa Diablo, ililigaw nila ang mga anak ng Diyos o mga tao ng Diyos. Sapagkat 24:4 ng Mateo, ang kinakausap, yung mga anak ng Panginoong Hesukristo. Yun nga pong mga nabautismuhan at nangabinyagan. Una na nga, yung mga apostol na kanyang unang tinawag, yung 12, na humihingi sa kanya ng palatandaan, Panginoon,
ano ang magiging tanda ng ikalawa mong pagparito, at ang isinagot nga niya, unang palatandaan, mag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw ni numan. Bakit? 24:5 ng Mateo. Basahin natin. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At dito po mga kapatid at mga magulang, ito nga po ang diablo, mga kapatid, na mangliligaw, mamamatay ng mga kaluluwa na magsisidating. Sa makatwid, ito po, yung mga tao, ito ang mga relihiyon, ito ang mga iglesia, na ipinakilala ng Panginoong unang palatandaan bago dumating ang araw ng paghuhukom. Maraming relihiyon, maraming iglesia, maraming mga leader, maraming mga magsasabing ako ang Kristo, nasa amin ang Kristo. Mga kapatid, meron pang magsasabing Vicarious Filii Dei, kahalili daw ng Diyos, at mga sugong anghel. Pagkatapos ang Panginoong Jesucristo'y gagawin nilang tao o ordinaryong propeta lamang, ililigaw po nila ang marami. Tunay po baga na ang diablong tinutukoy na walang iba kung hindi mga tao rin naman na mga mamamatay ng kaluluwa at manliligaw ng kaluluwa ng mga tao sa daan ng kamatayan, sila nga ay gumagala at humahanap ng kanilang masisila. Mateo 23:15. Sa aba ninyo, mga eskribas at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw. Bakit po? Sapagkat inyong nililibot ang dagat. Ayan. Nililibot. Tulad ng sinabi ni Apostol Pedro 5:8, mangagpuyat kayo. Mangag-ingat kayo. Mangagpigil kayo. Si Satanas gumagala. Ayan, gumagala sa buong sanglibutan, nililibot ang mga dagat at ang mga lupa sa paghahanap ng kanilang makakakampi. At kung sila'y magkagayon, ginagawa nilang lalong makaibayo pang anak ng impyerno ang mga tao kaysa sa kanilang sarili. Mateo 23:15. O, di ba talaga namang nakikita ninyo yung mga leader ng mga relihiyon? Katulad nga niyang Vicarious Filii Dei daw. O hindi ba, yung Papa sa Roma dumalaw nung nakaraang buwan dito sa ating inang bayan sa Pilipinas? Mga kapatid at mga magulang. Kaya nga, at ang iba't ibang mga leader ng mga relihiyon, parang mga artista yan, parang mga celebrity. Yan ang kanilang pinaka-concert. Dadalaw ika sa Pilipinas. Yung mga leader ng mga protestante, di ba? Kung saan mo makikita yan. Sa Amerika, sa Europa, para ika-ituro ang katotohanan, ang ebanghelyo ni Kristo. Samantalang wala namang ginagawa yung mga yan, kung hindi maghakot ng dolyar, ng salapi, ng abuloy. Mga kapatid, sila ang dapat nating iingatan. Katulad sila ng mga eskriba at ng mga pariseo. Noong kapanahunan ng mga apostol at ng ating Panginoong Jesucristo, na walang ginagawa yung mga hiyan kung hindi gumala at humanap ng kanilang magiging mga kakampi. At ang wika ng Panginoon, pag nakakuha na sila ng mga kasama, lalong nagiging mas masasama kaysa sa kanila. Papaano lubos na ipinakikilala ng Biblia na itong mga bulaang Kristong ito, sila nga po ay walang iba kung hindi ang diablo o si Satanas. Sangayon po sa mga banal na kasulatan. Paano lubos na ipinakikilala ng Biblia na itong ang mga bulaang Kristong ito, sila nga po talaga yung mga diablo o si Satanas. Buksan natin ang 2 Korinto 11:13 ayon po kay Apostol Pablo. Sapagkat ang mga gayong tao, yan, yung mga gumagala, ipinangangaral sila ang Kristo, kami ang Kristo, Vicarious Filii Dei, sugong anghel kami.
Sapagkat ang gayong mga tao ay mga bulaang apostol, mga mandaraya, manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At sa 11:14, at hindi nga katakataka, sapagkat si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Yung mga leader ninyo, yun mismo si Satanas. At sa 11:15, 2 Korinto rin, yung mga kasama nilang mga ministro, hindi malaking bagay nga na ang kanilang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas masasang-ayon sa kani-kanilang mga gawa. Napakaganda ng ating pag-aaral, mga kapatid. Kaya nga dapat pakinggan natin ang sinasabing paalaala sa atin ni Apostol Pedro. Magpigil tayo, huwag tayong pabigla-bigla. Ang ibig sabihin, hindi porke napakinggan mo isang tao nangaral sa iyo ng maganda at ipinakilala ang Kristo, ganun-ganin, sasama na kayo kaagad. Kamukha ng maraming nalalaman natin, nabigyan lang ng trabaho, nagpabinyag na, o may niligawan na isang membro nila, nagpakasal na, nagpabautismo na. Maging mapagpigil kayo, mag-isip muna kayo, mangagpuyat kayo, mga kapatid, huwag kayong pabigla-bigla. At sa 2 Korinto 11:15, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwaring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Sa makatwid, si Satanas, yung leader nila, yung sugong anghel nila, yung Vicarius Filii Dei nila, yung mga papa nila sa Roma, ay mga demonyo yun, mga kapatid. At yung mga nakikita ninyong mga alipores nila, mga demonyo, mga kasama nilang nagpapakunwaring ministro ng katwiran. Papaano po baga naman? Eto na, mga kikilala ang mga relihiyon at mga iglesia na itinayo at pag-aari ni Satanas. Paano ang talagang hayagan? Literal, literal. Wala tayong ililihim na pagkakakilanlan sa mga ganitong uri ng mga organisasyon. Buksan po natin ang aklat ng Romanos sa kanyang kapitulo 1, versikulo 18. Sapagkat ang poot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit. Dito po ibig kong ipuputulin muna ang unang bahagi. Sapagkat ang poot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit. Sa araw at oras na ito, ngayon po ay Pebrero 12, 2015, galit na po ang Diyos Alam po ba ninyo, itong sanglibutang ito, para itong atomic bomb na malapit ng sumabog. Nagagalit na ang Diyos. Bakit po? Sapagkat ang poot ng Diyos, galit na ang Diyos, ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng mga kasamaan at kalikuan ng mga tao na sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Nagagalit na ang Diyos. Wawakasan na niya ang sanglibutang ito. Bakit? Dahil nga po dyan sa mga taong yan, yung mga leader ng mga relihiyon na yan, yung mga nagpapakunwari ng mga katotohanan, yung mga Vicarius Filii Dei, yung mga sugong anghel na mga tao, tapos sasabihin si Kristo'y tao lamang, sila sugong anghel. Mga tagapakinig, nagagalit na po ang Diyos sa inyo. Sinasawata ninyo ang katotohanan. Ang katotohanan, ang Panginoong Hesus kailanman hindi dapat palitan. Ang katotohanan, ayaw ng Diyos na ang tao ay sumasamba sa mga larawan at sa mga ginto, pilak at sa mga bagay ng sanglibutan. Ang katotohanan, hindi nila sinusunod na ang Panginoong Hesukristo hanggang ngayon sa huling araw, siya lang ang tanging pastor, obispo, saserdote, Panginoon at Diyos ng ating mga kaluluwa. Pinalitan ninyo ng kasinungalingan. Totoo ba yan? 1:21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos. Di ba totoo yan? Simbahang Katoliko, sino ba niluluwalhati ninyo? Di yung mga papa sa Roma, yung mga taong patay, yung mga kalunsad, yung mga ruwis,
yung mga kung sino-sinong mga Maria, yung mga Pedro, yung mga apostol na matagal ng patay, mas niluluwalhati ninyo, kamukha ng sobrang pagpaparangal at pagluwalhati ninyo doon sa Papa sa Roma ninyo na dumating niyang nakalipas na buwan ng Enero. Ang pagpapahalaga ninyo, saan? Diyan. Sa mga sugong anghel ninyo na matagal nang patay, nung mamatay, inihalili yung anak, nung mamatay yung anak, ngayon apo na ang pinaparangalan ninyo, sinasambat, niluluwalhati ninyo, at kung ano-ano pang mga milagro, kung kani-kanino ninyo iniuukol, mga kapatid. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos ni pinasalamatan, kundi bagkos niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mga mangmang nilang mga puso ay pinapagdilim. Bakit nga po? 1.25 ng Roma, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila'y nagsisambat na naglingkod sa nilalang. Sino ba mga nilalang? O, di ba yung mga Papa sa Roma na yan, nilalang lang ng Diyos yan? Hindi ba si Birhen Maria ay ginawa lang ng Diyos yan? Hindi ba si Pedro? Hindi ba ang ibang mga apostol? Mga kapatid, hindi ba ang lahat ng mga tao, maging mga dakila, mangmang, mahihirap, mayayaman, matatalino, dakila? Di ba lahat ng tao ay nilalang lang ng Diyos? O, yan ang sinamba ninyo. Mga larawan, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, nagsisambat naglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang dapat pinupuri magpakai kailanman siya nawa, mga kapatid. Ngayon, sa anong dahilan po at kanilang nagagawa na palitan ang katotohanan at mangaglingkod sila sa kasinungalingan o sa mga Diyos-Diyusan? Alam po ninyo, ang lahat ng bagay ay bunga lamang ng dahilan. Ano ba ang dahilan ninyo? Ano ba ang akala ninyo kung bakit yung mga papa pinalitan, sinipa ang Panginoong Jesucristo sa kanyang luklukan bilang Diyos? At ipinalit yung kanilang sarili. Ano ba? May dahilan yan. Hindi maaring walang dahilan. Hindi maaring ang isang bagay ay maganap ng walang dahilan. Ano ang dahilan? Unang Timoteo 6:10. Unang bahagi, 6:10 ng unang Timoteo. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ano ba salapi? Kayamanan, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Yung pag-ibig sa salapi at ano pa? Ang pag-ibig sa sarili. Ayan. Yan po ang espiritu ni Cherubim. Kilala natin yung arkanghel sa langit, si Cherubim. Katiwala ng Diyos. Hindi ko na kailangan basahin pa ang Isayas. Mga kapatid, at ang Ezekiel na siyang dahilan, na nagpapakilala ng dahilan kung ano ang dahilan at ibig niyang magkudeta sa langit, patayin ng Diyos, at siya ang hahalili. Kinumplot niya ang lahat ng kanyang mga kapwa-anghel at pinagsabihang, sumama kayo sa akin, papanik tayo sa kahila-hilagaang bahagi ng langit. Tatanggalin natin ang Diyos, sisipain natin, magkukudeta tayo, at ako ang magiging Diyos. Ayan. Ang ginawa ng Panginoon Diyos, palibhasa ay Diyos, alam niya ang haka at laman ng isipan ni Cherubim, inunahan na sila. Mga kapatid, sila ang ipinukol dito sa lupa. Sila nga po ang naging mga masasamang mga espiritu. At yung masamang espiritu ni Cherubim, yan ang dahilan. Pumasok sila sa puso ng mga papa sa Roma, pumasok sila sa mga obispong sugong anghel, pumasok sila sa mga eskriba, sa mga pariseo, maging ng panahon ng Panginoong Jesucristo, para ipapatay nila ang Kristo at sila ang maghari-harian. Kaya nga ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi natin kinalakhan. Anong kinalakhan natin? Ang iglesia ni Satanas, Iglesia Apostolika Katolika Romana. Bakit? 1521 nang dalhin sa atin ni Magallanes yung Bibliang nasa Latin. Mga kapatid, walang nakakaintindi. At sa pamamagitan ng kapangyarihan, ng sibat, ng kanyo, ng baril ng mga Espanyol, pinayakap ang mga raha,
pinayakap ang ating mga sultan, pinayakap ang mga Pilipino, ang mga ninuno natin, ang mga magulang natin sa isang relihiyon na hindi natin naintindihan, kaya tayong lahat naging bihag ni Satanas. Mga kapatid at mga magulang, ano ang katunayan? Sangayon sa mga apostol, na ang dahilan nga po ay ang pag-ibig sa salapi, kayamanan at mga kapurihan, pag-ibig sa sarili. 2 Pedro 2:1, sapagkat may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta. Ayan, nung araw pa, panahon pa ng mga apostol, meron ng mga kasama sila na mga kamanggagawa at kapatid na noon sa iglesia na pinasok na ni Satanas, ng Diablo, na gumagala, nasila na. Ano kanilang ginawa? May nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, magpapasok sa lihim ng mga pagkapahamak na mga hidwang pananampalataya, maling pananampalataya, at itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, pati ang Panginoong Jesucristo gagawin nilang tao na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. 2:2 ng unang Pedro, at maraming, 2 Pedro 2:2, at maraming susunod sa kanilang mga gawang mahahalay. Ay kaya mga relihiyon maraming membro, milyon-milyon. Maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. 2:3, sa kasakiman sa mga pakunwaring sa salita, sa kasakiman, sa salapi at kayamanan at pag-ibig sa sarili, sa mga pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. They will make merchandise of you. Ipagbibili kayo. Ang hatol sa kanila mula ng una, hindi magluluwat, at ang kanilang kapahamakan hindi na magugupiling. Sa makatwid, talagang mga leader ng mga reliyon, mga iglesia, mga reliyon, itinayo ng tao. Ang nasa puso't isip, ang magkamal ng kayamanan ng salapi at ng kapurihan. Na yan ang espiritu ni Satanas. Na yan ang nagahari at namamahay ngayon sa buong sanglibutan. Huling tanong natin, sino po baga lamang naman ang dapat nating kilalanin? Sino po baga naman ang siyang dapat nating kilalanin na iisang tagapamagitan nating mga tao sa Diyos na siya nga po ang ating pinakapaksa natin sa Huwebes ng gabing ito. Ang paksa natin, may isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang tao na si Kristo Jesus. Sino ba yung Kristo Jesus na tao? Yun ba'y talagang tao? At bakit kailangan natin ang isang tagapamagitan? Sapagkat tayo nga po ay nasilo ng Diablo. Sa 6:23, mga kapatid ng Romanos, tayong mga tao ay napasailalim ng hatol na kamatayan. Ang kamatayan, bukod sa kamatayan sa laman, at pagkatapos ng kamatayan sa laman, unang kamatayan ay ang paghuhukom o ang kamatayan ng kaluluwa sa impyerno, 21:8 ng Apokalipsis. Bakit? Bakit kailangan natin tagapamagitan? Tayo pong lahat naging alipin ng masasama na mga relihiyon at mga iglesia na walang itinuro sa atin kundi mga utos aral ng mga tao, katha ng mga Hudyo, Tito 1:14, at ng mga demonyo, unang Timoteo 4:1-3. Mga kapatid, kaya kailangan natin tagapamagitan. Ang tanong natin makapagliligtas ba itong taong Kristo? Sinasabi ng banal na kasulatan walang tao na makapagliligtas ng kanyang kapwa-tao. O Daniel, mga kapatid at mga magulang, 14:14. Basahin natin. O sa Ezekiel, 14:14, anak ng tao, pag nagpasapit ako ng salot, nagpasapit ako ng kagulo, ng digmaan, ng kamatayan sa lupa, kahit na naroroon si Nunong Noah, kahit na nasa kanila si Daniel, kahit na nasa kanila mga kapatid at mga magulang si Propeta Job,
hindi makapagliligtas ng isa mang anak na lalaki o babae. Ang kanila lamang sarili ang ililigtas nila dahil sa kanilang katwiran. Bakit ang ating paksa? Ang tanging tagapamagitan daw si Kristo, tao. Ang taong si Kristo Jesus. Dito po kinakailangan ang patnubay natin mula sa Panginoong Hesukristo. Panginoon, tunay bang ikaw ay tao? Kung tao ka, walang kabuluhan ang aming pananampalataya. Hindi mo kami maililigtas. Sa aba ng tao, ang pananampalataya ay sa tao, ang wika ng Santong Sulat. Sino nga po baga ang taong tinutukoy na ating tagapagligtas? Dahil nga tayo ay nadaya ng mandarayang diablo, ng ahas, ng Satanas. At bakit nga po ang taong ito ay naging tagapamagitan? Ito po ang sagot, Efeso 2:11. Makinig kayo mga kapatid, makinig tayong mabuti, ang ganda ng ating pag-aaral. 2:11 muna ng Efeso. Kaya nga nalalaman ninyo na kayo noong una mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay, na 2:12, na kayo noong unang panahon ay mga hiwalay kay Kristo. Kailangan natin ng tagapamagitan Bakit? Hiwalay po tayo sa Diyos. At dito ipinakikilala, noong unang panahon tayong mga hintil, hiwalay kay Kristo. Ano bang kaugnayan ni Kristo sa Diyos? Maliliwanagan po natin. Basahin po natin. Na kayo noong unang panahon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga hindi kabilang sa bansa ng Israel. Alam natin, yung mga Israelita lang nung araw ang may buhay na walang hanggan. At mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipa ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Nung mga Katoliko tayo at mga iglesia tayo ng tao, iglesia tayo ni Manalo, ay wala tayong pag-asa sa Diyos. Si Kristo ay tao sa atin noong araw At sa simbahang Katoliko, mas marami pa tayong tawag kay Birhen Maria. Sa mga santo at mga santa, kaya hiwalay tayo sa Diyos. Hindi natin kilala ang Diyos. Walang Diyos sa atin sa sanglibutan. 2:13. Dadapwat ngayon, Efeso 2:13, dadapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong unang panahon ay nalalayo, inilapit sa dugo ni Kristo. Ayan. Sapagkat siya ang ating kapayapaan. Ayan na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. 2:15 ng Efeso, inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. At kahit kautusan na may mga batas at palatuntunan, upang sa dalawa, sino yung dalawa? Ako, tayo na mga hintil, na malayo kay Kristo, walang Diyos, sapagkat mga Katoliko tayo, mga Iglesia ni Manalo tayo, mga Sabadista tayo, mga Protestante tayo, wala tayong Diyos nung araw. Upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Ayan po, sino ang taong tagapamagitan na si Kristo Jesus? Yaong taong bago. Bakit po taong bago? Hindi na po ordinaryong tao na katulad natin na laman at buto. Nang tayo po ay hiwalay kay Kristo, inilapit tayo. Ang kausap tayo na mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po para sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Noong araw wala kaming Diyos, mga Katoliko at mga iglesia ni Manalo kami, mga Protestante, kung ano-anong mga relihiyon. Pero nang kami ay mapalapit kay Kristo, inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa Diyos sa makatwid. Itong taong bago, ito ang naging tagapamagitan para kami maging kaisa ng Diyos. Sino ba itong ipinakikilalang taong bago at bakit kailangang maging taong bago tayo? Upang sa dalaway lalangin sa kanyang sarili, sa ating Panginoon, ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa pamamagitan ng krus na sa kanya pinatay ang pagkakaalit. Nang mamatay ang Kristo sa krus, nang ibuhos niya, ihandog niya ang kanyang sariling katawan, ang kanyang sariling dugo,
pinatay na ang aming mga kasalanan. Pinatay na ang pagkahiwalay namin sa Diyos. Inalis yung pader sa gitna, yung kasalanan ng mga ng mga tao na inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya nga, ang taong bago na tagapamagitan, yung katawan ni Kristo, alin nga po baga yung katawan ni Kristo? Si Kristo po ang ulo ng katawan. Kolosos 1:18. Sa makatwid bagay ng iglesia. Ano po ang iglesia? Mateo 16:18. Itatayo ko ang aking iglesia. Saan itinayo? Siyudad ng Jerusalem ng Judea, anyo 32. Nakalimutan bang lagyan ng pangalan ang iglesyang itinayo na katawan ni Kristo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, anyo 32? Unang Tesalonica 2:14. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsisitulad sa iglesia ng Diyos. Sino may-ari? Na nasa Judea. Doon itinayo, Jerusalem ng Judea. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Bakit nga natanggal ang pader na nagpapahiwalay? Natanggal sa atin ang mga maling aral, natanggal ang pagsamba kay Maria, natanggal ang pagkatakot natin sa mga demonyong obispo. Noong araw ay nagsasabing paghiwalay tayo sa pamamahala ng mga demonyong obispo na yan. Hiwalay daw tayo sa Diyos, mga kapatid. Kinuha mo ang kapangyarihan ni Kristo. San Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Tinuruan mo kami nung araw, nung kami kasama mo sa relihiyon mo, iglesia ng tao. Pag hiwalay kami sa iyo, hiwalay kami sa Diyos. Demonyo! Yan ang masasabi ko, yung mga vicarious filii na yan. Mga demonyo yan. Si Kristo lang, ang Panginoon lang, ang tagapamagitan. Ang Panginoong Jesucristo ang tagapamagitan. Sa pamamagitan ng kanyang taong bagong katawan. Ano nga ang pangalan? Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Tesalonica 2:14. Bakit siya naging tagapamagitan sa kanyang katawan? Kolosos 1:14. Kinaroroonan ng kapatawaran ng katubusan ng ating mga kasalanan. Romanos 8:1. Ngayon nga, wala nang ano pa mang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Amen. Na hindi na po lumalakad sa mga gawa ng laman. Hindi na nagsusugal, hindi na nagmamadyong, hindi na nagmumura, hindi na naglalasing, hindi na umaaten sa mga piyesta-piyesta, nakikikain sa mga piyesta, sa mga inihanda sa Diyos-Diyusan, hindi na kumakain ng dinuguan, hindi na nangingili ng araw ng Sabat, hindi makapagliligtas ang mga yan, mga kapatid at mga magulang. Isa lang ang makapagliligtas. Unang Korinto 15:1-2, ligtas kaya ang wika ni Apostol Pablo kung sinusunod ninyo ang ebanghelyo na sa inyo ay aming ipinangangaral. Amen. Yan ang magliligtas sa atin ng mga salita ng Panginoon. Kaya nga Romanos 10:17, sa pakikinig ng gagaling ang pananampalataya. Kaya tayo makikinig ng ating mga aralin. At papaano po natin mapagtatagumpayan ang relihiyon ng mga demonyo na pag-aari ni Satanas? Unang Pedro 5:7, na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y pinagmamalasakit niya. Ibigay natin kanino? Sa tagapamagitan. Sino tagapamagitan? Ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ipinagmamalasakit niya tayo. Totoo ba yan? 16:33 ng San Juan. Sa sanglibutan ay marami kayong kabalisahan. Aking dadaigin ang sanglibutan. Kaya nga ang wika ni Apostol Pedro 5:8, kayo'y maging mapagpigil, o kayong pabigla-bigla. Kayo'y maging mapagpuyat, ay lagi kayong mananalangin. Bakit? Ang kalaban ninyong dyablo gumagala, humahanap ng kanyang masisila na siya'y labanan ninyong matibay sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Unang Pedro 5:9. Mga kapatid, ano ba pananampalataya?
kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, sa mga bagay na hindi nakikita ng mata nating mga tao. Kaya tayo, mabuhay tayong espiritual, huwag tayong material. Ano ba yung mga material? Ayan, ang ganda ng mukha ni Virgin Mary. Ang ganda ika ng pagkalilok ni San Pedro. Ang ganda ika ng larawan nitong, sino ba itong santo? Diyos-Diyusan ng mga Katoliko na ang mukha daw ay hinango sa isang basketball player. Niluluhura din niya larawan daw nung itong si Kalunsad ba? O, so, larawan ni Kalunsad, kinuha raw yung mukha sa mukha ng isang popular na basketball player. Naku po, Panginoon kong Diyos. Namatay ba ang Diyos? Nawala ba ang Panginoong Jesucristo? Huling-huling talata, Mateo 28:19-20. Ang wika ng ating Panginoong Jesucristo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na kinaroroonan ng mga propeta, mga apostol at ng kanyang mga unang mga Kristiyano hanggang ngayon sa huling araw. Ano ang katunayan? Naririto, ako'y isa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Wala na pong marami pang dapat tayong basahin mula sa Biblia. Sumampalataya na lamang tayo sa lahat ng ating napakinggang ito. Hindi po magsisinungaling ang Panginoon. Hanggang ngayon buhay siya. Siya ang tagapamagitan. Nag-iisang tagapamagitan, ang taong si Kristo Jesus, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito nawa ipagpala, ito nawa ibasbas sa atin ng Diyos, magmula po ngayon, magpakai kailanman. Amen. At ngayon, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid, sa ating mga mag-aanak, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa darating na linggo, kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.